any party o may clarification na isang senator judge at maging issue na naman po for the impeachment court to decide on, meron na pong mas mabigat na basehan na wag nang i-dismiss. Dahil meron na pong opisyal na action at compliance ang House doon sa ipinag-uutos ng Senate Impeachment Court. So, mawawalan na po na gaano ng wiggle room, kung tinatawag, na mag-prosper po yung ano na yon, yung ganong fury. Sir, Ay, ma'am. Attorney. So, diba din sa summons kay VP, she was given non-extendable 10 days to answer. Sa proseso ho ba, paano pag hindi mag-comply doon sa summons, hindi tumugon sa summons, what happens? And do you take it to mean na magko-comply siya, tutugon sa summons because nag-enter ng appearance yung kanyang lawyers? Isa po yun sa mga magandang nangyari by filing a formal entry of appearance. Kaya lang po ad cotelam. Ang ad cotelam po ibig sabihin sa mga abogado, hindi pa namin nire-recognize talaga yung jurisdiction. So, fina-file lamang namin to para lang to comply at saka for para hindi namin ma-waive yung aming mga dapat gawin. So yun po yung action na ine-expect natin from the defense by filing an ad cotelam appearance na magfa-file po sila ng either answer with affirmative defense questioning the jurisdiction or a motion to dismiss the case for lack of jurisdiction. So pag naglagay po ang isang abogado ng ad cotelam sa kanilang pleading, almost always yun na po yung aming gagawin. Questionin ang jurisdiction. Which I think also is in line with the petition na i-file po ng Vice Presidente sa Korte Suprema questioning the continuing process of impeachment against Sir. Isa yun sa mga issues niya. So ayaw niya pong mamut at mabaliwala yun. Kasi pag nag-subject na po sila sa jurisdiction ng impeachment court, wala na pong i-decidean ang Korte Suprema. So para po makasiguro sila na hindi nila mabaliwala yung kanilang inihaing petisyon at hindi rin nila ma-waive yung mga gusto nilang gawin dito sa impeachment court, ay magpa-file po sila ng ad cotelam appearance at possibly motion to dismiss or answer with affirmative defenses. So, kasi panay realm of possibilities naman kanina. So, what happens kung... Medyo mataas po yung posibilidad na gano'n. Based on experience po. Para po yung parang equation po yan sa ang ating litigation process. Parang equation po. Pag sinabi mong 1 plus 1, alam mo na kagad na 2 yun. Okay. So, gano'n din po dito. Pag nag-file ka ng ad cotelam, alam mo na kagad na yun yung possible na tactic ng depensa. Okay, pero what happens kung hindi sumagot sa summons? Can they choose to keep silent po? Nakalagay po sa Senate impeachment rules na magpapatuloy pa rin po ang impeachment process kahit na hindi po sumagot, hindi mag-file ng answer. At magpe-presenta pa rin yung prosecution panel ng ebidensya pero na-waive na po nung respondent yung kanyang karapatan para maghain naman po ng defense niya doon sa impeachment court. So, ibig sabihin, attorney, kung walang maging sagot ang VP, wala rin sasagutin ang prosecution panel, di ba? Kasi supposedly, given 5 days sila to answer. Tama po. So, lahat maghihintay na lang. Tama po. Pero as a litigant po, as a litigator, ako as a lawyer, no, mag-ahahain ba po ng motion to dismiss? Kung ayaw kong sumagot doon sa specific na mga complaint sa akin, paghahain ako ng motion to dismiss. Para po in line nyo with the petition for certiorari na at prohibition na final sa Korte Suprema. Kaya yes, sabi ko nga po sa inyo, parang equation lang po yan. 1 plus 1 is equal to 2. Doon na po tayo papunta. At matatake. Kaya mas exciting yung i-cover nyo next week. Kaya hindi na kami yung kalaban ng House next week. Pag nag-file na yung yung defense. Thank you, attorney. By the 23rd, Monday. Kapag po nag-file ng motion to dismiss the case for lack of jurisdiction,
Tama po, dahil may nakahaing motion po no, sa impeachment court, so sa susunod na proseso po, ang mangyayari dyan is ireresolba ang motion to dismiss. So magkakaroon na naman tayo ng diskusyon kung pwede po ba o hindi pwedeng i-dismiss ang isang articles of impeachment. So we will just cross the bridge when we get there and let the impeachment court decide on that matter. But yun pong, una po, yung pag-file po ng motion to dismiss, kailan po nila pwedeng gawin? Within the 10-day non-extendable time to file the answer. Pero yung pag-resolve po noon, kapag po nag-resume na yung, or nag-open na yung trial. Yes. Possibly By the 28th. Kasi isipin nyo yung timeline. The House prosecutors will end their term on June 30. So by that time, walang House prosecutors. Okay? So, kailangan mag-file o mag-appoint again ang House ng Trade 90-plus Dogwood goods worldwide, plus selected ETFs and options around the clock from your mobile device. o kailangan mag-file o mag-appoint again ang House ng mga bagong House prosecutors kung sino yung tinatalaga ng 20th Congress. Kasi for all intents and purposes, patay na yung 19th Congress pag lumipas ng June 30. So, yung yung 20th Congress na. Pero paano nila magagawa yon? Yung pag-a-appoint ng bagong House prosecutors sa 20th Congress. It's through the official act again of the Congress, which is through a resolution by a majority vote of the members. So, ang sinasabi po ng impeachment court, since gagawin nyo na rin naman yan, isabay nyo na yung certification o yung communication ninyo na ratifying the articles of impeachment initiated by the 19th Congress para mag-crossover sa 20th Congress. So, yun lamang po yung intention ng impeachment court. Attorney, isa na lang sa akin. Yung June 30 po, ano ang dapat i-file ng PROSEC noon? Yung sagot sa yung attestation na wala silang nilabag? Yung by June 30 po? Yes. Magpa-file po sila ng reply doon sa answer. Kasi po yun yung 5th day kapag nag-answer po yung respondent. Kapag hindi po nag-answer at nag-file po ng motion to dismiss, ang ifa-file po ng prosecutor ay comment and opposition to the motion to dismiss. Pero yung attestation na hinihingi ninyo, hindi siya hanggang 30 lang. Hindi po. Anytime they... Pero syempre, dapat ma-file po nila before 30. Kasi nga po, sila po, yung 19th Congress po, yung nag-resolve po nun. So, ang kailangan mag-inform din po sana is the 19th Congress.